Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay new Bitcoin addresses holding $25 billion BTC incur losses, major sell-off ahead. Kaya yan, sabi rito ay isa raw pong marami raw pong mga bagong mga Bitcoin addresses ang naka-hold ng Bitcoin na umaabot po sa halagang $25 billion. At sa ngayon ay sila po ay nakakaranas ng pagkatalo or losses. Kaya yan, yung kalagayan nga ba ng mga Bitcoin addresses na ito ay isa nga ba itong sinyales na baka merong magaganap na isang major sell-off, yan, or magdadump kaya sila? At yan, depende yan kung talagang mahina po yung mga holders na ito at matatakot sila. Yan, at yan po yung parang magdudulot sa kanilang desisyon para mag-dump. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, over 840,000 new Bitcoin addresses suffer losses. Kaya ayan po, higit 840,000 na bilang ng mga bagong Bitcoin addresses ang nakakaranas ng pagkatalo ngayon. According to a post by Look on Chain on X, data from Into the Block indicates that nearly 848,390 addresses had purchased around 481,710 BTC, equivalent to $25 billion recently. The purchases have been made at an average price of $52,125 amid the Bitcoin price rally. However, the BTC price slipped significantly thereafter. Kaya yan, base po sa datos ni Look on Chain, yan, kung saan ay sabi po dito, ayan, datos po pala mula sa Into the Block. Tapos pinost po ito ng Look on Chain sa kanilang X account. At ayan, base sa datos na ito ay nasa 848,390 na bilang ng mga addresses ang nag-purchase or bumili nang umaabot po sa 481,710 na Bitcoin. At yan po ay ang halaga po niyan ay nasa $25 billion. At nangyari po yan kamakailan lamang. Ayan, kung saan ay nabili po nila ito sa presyong $52,125. Ayan, bumili po yung mga bagong mga Bitcoin addresses na ito nung umaakyat yung presyo ni Bitcoin. Kaya parang mga nag-FOMO po ang mga ito. Ngayon ay nakaranas po ng pagbagsak itong si Bitcoin. Kaya ayan, yung mga addresses na ito ay nakakaranas ng losses. Hence, these addresses are experiencing losses currently. This could potentially lead to increased selling pressure once their positions break even when a sell-off worth in billions. In such a situation, a major Bitcoin correction could ensue, pushing its price lower than $50,000. This aligns with crypto analyst Michael Van de Popp's recent analysis. Kaya yan, kung magpapatuloy pa daw na bumagsak ang presyo ni Bitcoin ay maaring yung mga Bitcoin addresses na ito na nakakaranas ng pagkatalo or losses ay malamang ay baka mapipilitan po silang magbenta. Yung mga ilan naman ay magbebenta sila para makapag-break even man lang. Kaya ayan, yung pagbagsak po na ito ni Bitcoin na kanyang nararanasan ngayon ay meron pong isang analyst na naglabas na magkakaroon daw po muna ng correction si Bitcoin. At yan, tumutugma po yung parang nangyayari ngayon dito kay Bitcoin dito sa analysis ni Michael Van de Poppe. Ayan, kung saan ayon sa kanya ay magkakaroon daw po muna ito ng correction bago pero kasunod ito ay ang kanyang pagsabog.
The crypto analyst suggested that the Bitcoin price would peak between $53,000 and $58,000 before being hit by a 20 to 40% pullback. However, the current scenario indicates a potential correction before the highs denoted by Pope. On the other hand, Bitcoin has currently registered minimal liquidations. Kaya ayan na nga, ayon kay Ginoong Michael Van de Pope ay kapag umakyat daw po si Bitcoin sa mga presyong 53,000 or hanggang 58,000 ay dito na makakaranas ng pullback itong si Bitcoin. Magkakaroon siya ng pullback na at least 20 to 40%. According to CoinGlass data, $26.06 million worth of BTC holdings were liquidated in the last 24 hours. Out of this, long positions accounted for the majority of liquidations with $20.39 million withdrawals. The drop in liquidation could be attributed to the Bitcoin price rebound above $52,000. Kaya ayan, ayon po sa datos ni CoinGlass ay yan, umaabot na po sa $26.06 million yung mga na-liquidate or nagsara dulot po ng pagbagsak ni Bitcoin. Kaya yan, yung mga nakalong positions po rito ang na-liquidate. Yung mga nakalong positions po ay ayan, $20.39 million yung withdrawals. Yan account for yan nga ang nagkaroon ng liquidation. Ayan, kasi yung mga nakalong position ay sila po yung matatalo kung pag bumabagsak ang presyo ni Bitcoin. Ayan, syempre yung mga naka-short, sila naman po yung kikita kung pag bumabagsak ang presyo ni Bitcoin. Kaya yan ang dahilan daw po ng pagbagsak ni Bitcoin ay dahil po tumalbog ang presyo ni Bitcoin dito sa presyo na $52,000 or $52,000. Ayan. Bitcoin price update. Ayan, hindi na natin kailangan yan. Kaya yan pong muli. At mukhang yung mga bagong mga Bitcoin addresses dito ay mukhang magbebenta sila para ma-prevent po yung kanilang pagkatalo. At mukhang kung posible pong ito ay magdulot ng isang major sell-off unless na yung mga ito ay meron silang tinatawag na strong hands. Ayan. Pero syempre yung mga nag-futures trading dyan, yung mga nakabukas ng kanilang position ay ayan, sila po ay syempre isasara nila yung kanilang mga open positions. Pero yung mga nag-i-spot trading ay yan, depende po yan kung gaano po sila katindi sa pag-hold ng Bitcoin. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.